Hay, magandang umaga sa inyong mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Merry Christmas and Happy New Year po mga kasawi at mag-iingat kayo. Ang ganda ng ating tatalakayan at alam ko na lahat kayo ay makarelate sa topic na ito. Ano ang tatlong rason na bakit pinag-aawayan nyo ang BFF ng asawa mo mga kasawi? Ang una natin na rason mga kasawi is pinagsisilosan siya ng asawa mo. Siyempre mga kasawi, kapag once na lalaki at babae ay meron itong matalik na kaibigan or BFF na sinasabi, alam nyo ba ang mga asawa ninyo ay pinagsisilosan ito mga kasawi. Kaya kadalasan, ito yung pinagmumulan ng away. Bakit nga ba? Kasi siyempre mga kasawi, kapag once na nakikita ng isang babae o isang lalaki ang kanilang asawa na kinakausap ang kanilang dating BFF nito mga kasawi, alam mo ba na pinagsisilosan ito? Siyempre, hindi siya komportable na lagi mo siyang kinakausap, yung BFF mo mga kasawi. Siyempre ngayon kasi, kung dati lagi kayong magkausap ng BFF mo dahil matalik nga kayo magkaibigan, lahat ng lakad mo ay alam niya, dapat ngayon sa asawa mo ay nagtataka siya. Ayaw niya ng ganon yung setup niyo mga kasawi. Dahil nga selos mga kasawi. Siyempre kapag once ang asawa mo ay nagselos, ibig sabihin lumaylo ka na mga kasawi. Dahil siyempre asawa mo na ang magiging kaaway mo palagi kapag pinagpapatuloy mo pa ang pakikipag-usap sa iyong best friend mga kasawi. Ayan yung ating una na rason. Ang pangalawa mga kasawi is kinukumpara mo ang BFF mo sa asawa mo. Alam niyo ba mga kasawi, ito lagi niyo tatandaan. Kailangan kapag once na nag-asawa kayo, ay wag na wag niyong ikukumpara ang inyong asawa sa inyong BFF. Bakit nga ba? Siyempre kapag lagi mong ikukumpara ang asawa mo sa BFF mo, ay talaga namang mag-aaway kayo nito mga kasawi. Sino pa yung babae or lalaki na hindi magsiselos or may inis kapag lagi na kinukumpara yung katangian mo sa kanya? For example, bakit ganito ang mabait etong BFF? Alam mo ba si ganito ang bait nito? Alam mo si ganito maasikaso, pero bakit ikaw hindi? So yung ikukumpara mo yung asawa mo sa BFF mo, alam mo ba, napakapangit nun mga kasawi. Kahit sinong babae at lalaki ay ma-open ito. Asawa mo ba naman, ikukumpara lang sa BFF, diba? Hindi naman natin pwede talagang baliwalain yun mga kasawi. Kasi man ang pagsama ng iyong asawa at ang kanyang BFF, normal taga na minsan na hindi natin agad-agad na maaalis sa kanya yung ganon. Kasi syempre para sa kanya ay eto yung naging katangian ng isang babae, isang lalaki ng kanyang BFF. Kaya kapag may asawa ito, ay hindi talaga naiiwasan na nakukumpara ka sa kanyang BFF mga kasawi. Pero lagi niyong tatandaan na iba't iba naman ang pagiging pakumpara ng mga BFF mga kasawi sa kanila. Lagi niyong tatandaan na iba't iba naman ang tao mga kasawi kung ano yung pinagmumula nila ng away. So ayan yung ating pangalawa na rason. Ang pangatlong rason natin mga kasawi, nako, alam ko na marami talagang tataas ng kilay sa pangatlo natin na rason mga kasawi. Kapag nag-aaway kayo ng mister mo or misis mo ay nagpapakonfort siya sa BFF niya mga kasawi. Sino ba ang hindi maiinis kapag once na nag-aaway kayo ng inyong asawa or jowa tapos yung jowa mo ay pupunta doon sa kanyang BFF para lang magpakampi at magpapakonfort ito. Kapag once na nalaman ito ng asawa niya or jowa niya, naku po, sobra itong magagalit dahil siya lang naman yung tao na pinagsisilosan ng asawa mo. Tapos malalaman ito ng asawa mo na sa kanya ka pupunta, 'di ba? Para lang magpakampi at magsumbong dito sa BFF mo kung ano ang mga pinag-aawa niyong dalawa. At higit sa lahat ay sasabihin mo sa BFF mo, parang wala ka nang hindi sinasabi. Mga kasawi, kahit na private na pag-uusapan ninyo ng inyong mag-asawa ay sinasabi mo sa iyong BFF. Kasi nga, nagpapakomfort ka. BFF mo ay kinukomfort ka rin. Andun ka, pumunta ka nga sa kanila, 'di ba? So, ibig sabihin, kapag ka ganun mga kasawi, ay nako po, talagang hindi ito kapag nalaman ito ng kanilang asawa or jowa. Kapag ganito ang ginawa ng inyong asawa or jowa, mga kasawi. Lagi kong sinasabi na hindi naman sa nila lahat na ganito ang ginagawa
ng kanilang asawa or jowa na pumupunta sa kanilang BFF. Pero isa yan sa mga rason na kung bakit sila nag-aaway or pinag-aaway nila ang kanyang BFF, mga kasawi. Ayan yung ating tatlo na rason. Hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kasawi. Sa lahat na merong BFF, ayan, kaibigang matalik, dapat lagi niyong iisipin. Kapag ka ikaw yung BFF ng mayroon ng asawa ito, lagi mong tatandaan na kailangan unti-unti kang umiwas dahil ng pamilya ang BFF mo or ng tinatawag na matalik mo ng kaibigan. May mga bagay minsan na ayaw natin tanggapin or hindi natin kayang pigilan or hindi tayo agad-agad na mabilis sumuko doon sa ating BFF. Kasi syempre nakasanayan ba naman natin ng ilang taon na siya yung ating nakakasama. Normal yun na talagang maninibago ka, lalo pat kung ang dati ay ang atensyon ng iyong BFF ay nasa sayo lang dahil wala pa siyang asawa o girlfriend. Pero kapag once na ito ay meron ng asawa o girlfriend, mga kasawi, ay lagi niyong tatandaan na ikaw na mismo ang umiwas ng paunti-unti. At kung ito man ay maninibago sa iyo, ito ay explain mo lang naman sa kanya ng maayos na hindi na dapat nakagaya kayo ng dati dahil meron na kayong kanya-kanyang karelasyon or meron na siyang karelasyon na kanya. Kung ikaw naman ay hindi pa taken, kailangan ikaw na mismo ang umiwas pa sa iyong BFF kasi magiging ikaw yung sanhi ng kanilang pinag-aawayan dahil sa pagselos ng mag-asawa, diba mga kasawi? Normal kasi minsan yun talaga mga kasawi na ikaw talaga ang pagmumula ng kanilang away dahil imbes na sa kanya kasi yung atensyon ay minsan ikaw pa yung kinukumpara sa kanya. Napakaano kasi yun dahil sa matagal na pagsasama niyong dalawa. Kaya kung ikaw naman ay nakakapag-isip at lagi mong iisipin na intindihin mo kung ano ang magiging sitwasyon ng iyong BFF. Kailangan ikaw ni mismo ang umiwas pa dahil siya ay may asawa na or may jowa na, mga kasawi. So yan lang po yung aking advice, mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share, pag-comment at pagre-react. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Mahal kayo ng inyong advisor. Bye mga kasawi!